Hi guys! Welcome to my vlog. Pag-usapan naman po natin ngayon kung ano nga ba yung mga kailangan nating malaman sa pagiging isang call center agent. So alam ko po na marami po sa inyo dyan na gustong pasukin yung mundo ng BPO or pagiging isang customer service representative. So ano nga ba yung mga kailangan nating malaman? Alam ko karamihan sa atin ang laging sinasabi, lalo na pag may mga nag-anyaya sa atin na mag-apply, is yung sinasabi na hindi naman ako marunong mag-English. Kahit naman marunong pero hindi tayo confident, mga ganun. At laging tinatanong kung kailangan ba maging fluent tayo sa pagsasalita ng English. So, kailangan po nating malaman na depende po yan sa kung paano natin i-express or paano natin ipakita or patunayan sa nag-i-interview yung knowledge natin sa pag-assist ng mga customer. Kasi guys, kung sinabing papasok ka sa pagiging call center agent, ang i-assist mo po ay customers either via phone or yung tinatawag na inbound or outbound call. Ikaw yung magre-receive ng call or ikaw yung tatawag sa mga customer sa ibang bansa. So it means kailangan natin ng English language. Or meron naman na pwedeng email, through email lang tayo makikipag-usap sa mga customers, pero need pa rin po natin ng English language. So, yung knowledge natin sa English is kailangan nating i-apply. Pero hindi ko rin naman sinasabi na kailangan maging fluent po tayo. Kailangan lang talaga marunong tayong mag-English. So marami kasi sa atin na feeling natin marunong naman tayong mag-English pero sa isip lang. Yun yung mga sinasabi ng iba. Pero bakit pagka nagsasalita na parang hindi natin ma-express yung sarili natin using the English language? So, kailangan lang i-practice natin yung sarili natin sa pagsasalita po ng English. Okay guys, hindi dahil sa sinabi ko na kailangan marunong lang tayong magsalita ng English or mai-express natin yung sarili natin, mag-a-apply na tayo agad dahil marunong naman tayo kahit papaano na magsalita ng English language. So, hindi po ganun kadali yun guys. Kailangan pag binalak mo nang mag-apply sa mga call center company, kailangan mo rin naman siyang paghandaan. So, paghandaan means kailangan mo rin mag-research, gaya ng ginawa mo ngayon, napapindot ka sa aking video kasi gusto mong malaman kung paano ba mag-apply sa mga call center. So, like mga ganun, ang kailangan mong i-take down, yung mga, ano ba yung mga possible na questions, ano ba yung mga tinatanong nila, ano ba yung mga exam, para kahit pa paano maging ready ka. Hindi naman kailangan na i-memorize mo yung sagot mo kasi hindi naman pare-parehas yung mga tanong. Kailangan lang at least pag may tinanong sila sa'yo, may ibabato silang question, meron ka ng idea, kaya pwede mo na siyang masagot. Hindi man exact sa question na napag-aralan mo, meron at meron ka pa rin yan masasagot. Kasi yung mga ibang questions naman guys, parang nire-rephrase lang po nila. Hindi naman eksakto na yun, pero parang ganun din yung meaning ng ibang question. Kailangan mo lang din talagang paghandaan yung mga dapat at hindi dapat na isagot. Yun po. And yes, hindi po talaga madali. So, madali lang siyang sabihin. Pero kahit mga magagaling magsalita ng English, hindi rin sila nakakapasa. Kasi bakit? Kasi marunong nga silang magsalita ng English pero pagdating sa interview, pagdating sa mga questions, hindi nila natutumbok yung tamang isagot sa mga questions. Like for example, ang itatanong sa'yo, paano mo i-handle yung mga irate customers. So, yun. Paano mo siya i-explain or paano mo siya sasagutin nang sa ganun, yung nag-i-interview, alam niya na kaya mong i-handle yung mga situations na ganun. Kasi guys, pag sumabak ka sa pagiging call center agent, marami ka pong mare-receive na mga irate customers, yung sinisigawan ka or parang kina-curse ka kahit hindi mo naman kasalanan.
yung nangyari sa kanila. So, kailangan alam mo kung paano sila i-handle. Yung hindi ka dapat papaapekto kasi hindi ka naman nila kilala and nandun ka lang naman para tulungan sila. So, kailangan alam mo kung paano sila pakalmahin, mga ganon. So, kailangan mai-express mo yung mga sagot mo na ganon. Hindi yung basta na lang may maisagot ka na in English, nasagot mo siya in English, pero hindi naman katanggap-tanggap yung sagot mo, kaya maliligwak ka pa rin. And guys, pagka kunwari nag-apply kayo and na-fail kayo, wag po naman kayong sumuko agad. Kasi hindi naman lahat ng mga nagko-call center or yung mga nasa isang call center company ngayon is minsan lang silang nag-apply kuha agad. Hindi po. Marami po dyan na na-struggle din sa mga interview. Meron nga dyan akong kakilala na sabi niya halos lahat na ng mga BPO company na applyan na niya, hindi siya natanggap. And yung company na yun lang yung tumanggap sa kanya. So it means na marami na siyang napagdaanan. So doon siya nakakuha ng mga experience, kaya sa tuwing mag-a-apply ulit siya sa iba, may mga idea na siya. Pero yun nga lang, hindi pinalad. Ganun. And minsan po talaga, nakadepende rin po kasi yan sa nag-i-interview. Kung meron kasing nag-i-interview na picky talaga, as in na parang gusto niya perfect, pero hindi naman po lahat. Yung iba, at as long as nakakapagsalita ka, yung hindi ka na yung mga wala kang fillers, mga ganun, yung parang mga ganun na pagsasagot ka parang napapatigil ka ng matagal, yung wala ka nang maisagot, yun po, dun ka po talaga maliligwak kasi during yung pag-take mo na ng call sa production, hindi po pwede yung ganun, yung wala kang maisagot agad. Kailangan, kahit hindi mo pa alam yung sagot, kailangan may isasabihin ka pa rin na parang habang nag-iisip ka or habang chine-check mo sa knowledge base yung tamang sagot sa isang customers. So, kailangan ipakita mo sa nag-i-interview na kaya mong matutunan yung mga lahat ng dapat aralin as long as bibigyan ka ng chance, pero kailangan ipakita mo rin sa kanya na kaya mong magsalita ng diretso. Hindi yung made-dead air ka. So, yun po guys. So, I hope na may natutunan kayo sa aking video. And good luck po sa mga nagbabalak na mag-apply. And watch out na lamang po sa aking next videos. Or i-comment nyo po sa comment section kung ano pa po yung mga gusto nyong malaman para gawan po siya natin ng video. And masagot po natin yung mga ibang katanungan po ninyo. Basta, think positive lamang po tayo. Thank you for watching.